Alright, mga kababayan, kaibigan, katokis, mga kapots, no? Nasa labas po tayo sa kasamaang palad habang nagche-check tayo ng gulong ng sasakyan ni Esme. Nako, natornilyo po yung isang gulong, kaya nandito na naman tayo sa talyer. Ito naman po ay warranty, so libre naman ng pagpapa-vulcanize, no? So ang laki po tornilyo. Pag simpleng pako lang yan, hindi po mabubutas yung gulong na yan, kasi wala namang ano yan, wala siya yung interior yung tulad na nilalagay sa mga bitikleta, no? O yung ibang motor. So ito, dito tayo. Hindi ko alam kung gaano katagal ito, kasi ang dami pong tao sa loob, walang gana. Kapapasok lang natin, mabubukas lang nito ng alas 8. Ang dami talaga, no? Kaya nga sabi nila, daig ng maagap ang masipag, tulad ng mga Chekwa dyan sa West Philippine Sea, no? Actually, mga kababayan, meron pong privilege speech ang butihing Quadcom chairman na si Representative Ace Barbers tungkol po dyan sa West Philippine Sea, na pinabayaan po ng dati ninyong Pangulong Digong Duterte ang ina-idolize ng mga garapata niya na napakagaling daw po na presidente ni Duterte. Napakagaling ba? O ngayon nilabas po ni Representative Barbers ang pribilehiyo para po iparating sa taong bayan na pinabayaan po ni Pangulong Duterte ninyo ang West Philippine Sea, despite na alam niya naman na abogado siya. Alam niya ang arbitral ruling kasi naaayon yun sa batas. Dumaan po yun sa mahabang proseso at ang mga hurado sa Hague, no, ang nagpasya na tayo po ay may karapatan sa ating karagatan, na ang mga Chekwa ang nagsinungaling ng budol sa atin. Kung maalala nyo yung Spratly na yan, nasa loob po yan ng West Philippine Sea. Alam nyo naman ang kwento dyan, na sinabi lang nila kung maaari silang magpahinga yung mga mangingisda nila doon sa Spratly. Pero ano pong ginawa nila, no? Nakita nilang strategic yung lugar na yan, yung Mischief, yung Subi, yung isa pang reef, may isa pa pong reef, no? Tatlo po yan, o Pieri, tatlo po sila. Ginawa nila ng military establishment, as gusto pang i-annex ang Skoda at ang Rusul, kasi malapit lang po yan. At gusto pa nilang angkinin ang Pag-asa Island kasi malapit po yan sa Subi. Pero hindi na po tayo papayag, no? Kaya yung sinasabi po ni Ace Barbers na kung si Panot ipinaglaban pero naduwag, no? Sumunod lang po sa kautusan na iurong ang ating Navy. Pero itong mga inchik, hindi po talaga marunong sumunod sa batas yan. Wala silang kinikilalang batas kundi ang sarili lang nila, no? Kaya mga sinungaling po yan, mga mandarambong ang mga inchik na siyang kinampihan ni ginawang Diyos ni Duterte, no? Bilib na bilib kayo diyan kay Duterte, pero sa totoo lang pinamigay niya po ang West Philippine Sea sa China, no? Wala siyang ginawa, tulad po ng sinasabi ni Representative Barbers. Napakalaking budol. Dapat talaga yung Duterte legacy, hindi po dahil sa matapang si Duterte, duwag po si Duterte, no? Hindi niya mahal ang ating bansa, hindi niya mahal ang mga Pilipino, no? Kasi mas gusto niya pang patayin ang mga kapwa niya Pilipino kaysa isalba ito, no? Biruin niyo yung mga mangingisda natin, malaki ang galit sa kanya dahil hindi niya tunupad ang kanyang sinabi, no? At ano pa, mga kababayan, imbis na ipatupad niya ang arbitral ruling, labanan niya ang pananakop ng China, wala po siyang ginawa, mga kababayan. So anong gagawin natin, di ba? Kaya dapat ang Duterte legacy gawin yung Duterte duwag. Yun po yan, mga kababayan, no? Dapat ipangalandakan natin
na baguhin nyo, no? Kailangan panagutin si Duterte, hindi lang sa International Criminal Court. Biriin nyo, sabihan niya na punitin niya yung arbitral ruling. Ipamigay nyo na lang yung tubig lang yan. Anong mapapala mo dyan? Hoy, hindi mo ba alam na yung tubig na yan ang siyang bumubuhay sa mga mangingisda? Diba? Yang tubig na yan ang nagkukunan ng yaman ng ating bansa. Kaya kinukuha ng China yan, hindi lang sa trade route, hindi lang sa pangingisda, kundi sa yaman ng ilalim ng tubig na yan, no? Kaya ikaw, Duterte, no, wala kang ginawa sa bansa, wala kang silbi, tapang-tapangan ka lang, ginamit ka lang ng mga tsekwa para sa pangsarili nilang kapakanan. O, yung pinagmamalaki yung Mindanao Railway dyan, bakit hindi nyo tinapos ka agad yan? Bakit kayo iniwan ng mga inchik? Ang ginawa lang ng mga inchik sa atin ay kunwaring peking drug war. Yan po ang ginawa ni Duterte, mga kababayan. O ngayon, ano pa ang mga privilege speech ng mga Quadcom chairman and vice chairman? Nung nagsalita po sila sa plenaryo bago po magkaroon ng recess kahapon, at sinabi nila na nire-recommenda nila nakasuhan ng crime against humanity si Digong, si Bato, si Bongo, dalawang ex-PNP chief, dalawang police colonel at iba pa, at yung bagman ni Bongo na si Munyik o Munying, no? Tama lang po yan. Baka doon na po matitegi sa rehas si Digong. Pero alam nyo naman, ang masamang damo matagal mategi yan, no? Pero dapat lang kasuhan na yan. So saan sila kakasuhan? Eh kung ipupunta yan sa ombudsman, nako mga kababayan, kailangan yan, pailan yan sa DOJ, no? Department of Justice kay Secretary Rimulya, ha? Pailan nyo po yan, revisahin nyo po o i-review yung rekomendasyon ng Quadcom, dahil napakalaking kagaguhan po ang ginawa ni Digong sa kanyang bloody war on drugs campaign, sa kanyang extrajudicial killing na mahigit 30 na Pilipino, 30,000 pala, sorry, 30,000 na Pilipino ang itinumba nila ng walang kalaban-laban, nang wala man lang rule of law, disregard of human rights. No, ano ang sabi ni Digong sa mga pulis? Unahan nyo na, wala akong pakialam sa human rights nila. O ngayon, wala kang pakialam, Digong, sa human rights ng kapwa mo Pilipino. Ikaw naman ngayon ang mag-suffer. Buti pa kayo, binigyan kayo ng due process. May rule of law pa rin, no? Pinatawag kayo sa Kongreso, sumagot ka, at doon inilahad mo ang kagaguhan mo. Na meron kang death squad, may mga tauhan ka na inuutusan na patayin. Inudyukan mo ang mga kapulisan na hikayatin pa ang mga allegedly suspect na manlaban. O ayon, kasalanan mo yan. Walang dapat unang sisihin kundi ikaw, kasama ng mga tauhan mong mga baliw na baliw sa'yo. Di po ba? O, ikaw ba to? Pagkakataon mo na, no? Sinabi nyo dati na dalhin sa proper forum, dalhin sa korte. O yan, nire-recommenda na po na kasuhan, mag-file ng crimes against humanity, genocide, Republic Act po yan, meron po yan, no? So sana hindi lang sa ating DOJ, sumama na rin ang ICC, no? Ayaw mang makipag-cooperate ng Pangulong Marcos sa ICC, base daw po yan sa walang jurisdiction. Pero sana naman maglabas na ng warrant of arrest kay Digong. Ipatupad nyo na po yan, mga kababayan. Ilabas na po natin, no, para naman ang kayabangan nitong si Digong, no, makita natin. Baka mag-iiyakan na naman ang mga didilis dyan, mga kababayan, no? No, tayo po'y nananalangin sa ating poong may kapal. Divine justice, ika nga ni Lola Meldy. Let's give justice to those victims of fake drug war of Digong. Let's give justice to those innocent people, mostly the young people, no? May mga sanggol pa
na ang sabi ni Bato ay collateral damage. Hinayupak na collateral damage ka, Bato. Isipin mo yan, ganyan din bang masasabi mo pag pamilya mo na ang nasangkot dyan? Ikaw ang nakaranas ng injustice. Masasabi mo pa bang collateral damage ba to? Baka ang gagawin mo at sasabihin mo at iisipin mo ay tulad dun sa mga pamilya ng biktima ng peking drug war ng amo mo. Collateral damage, napakadaling sabihin ba to? No? Kayo gustong-gusto nyong patayin ang mga kapwa nyo Pilipino dahil parang tuwang-tuwa pa kayo pag nakikita nyong bumubulagta sila, wala silang buhay, tumatagas ang dugo sa kanilang mga katawan. Wala kayong due process, walang rule of law. Kaya nga merong komisyon na ginawa sa saligang batas, Commission on Human Rights. Pero you disregard that. Dapat talagang managot pa din si Digong dahil sa kanyang violation of the Constitution. Diba? Kayo dyan sa Commission on Human Rights, file a case. No? Tulungan nyo po ang Quadcom. No? Dahil kung gusto nyong makamit ang katarungan, ang hustisya para sa mga biktima ng peking drug war ni Digong, sa mga biktima ng mga extortion, sa mga biktima ng pananakot, no? Kasi kung wala pong gagawin, patuloy pong mamamayagpag ang mga demonyo na mga katulad ng Duterte at mga tauhan nila. Yun po yan, kasi palagi nilang binabanggit ang impyerno. So therefore, they want to give hell to the Philippines. Gusto nilang gawing impyerno ang Pilipinas, di ba? Ano ba mayon sa impyerno? Di ba puro kadiliman, puro kasamaan? Di lalong matutuwa ang kanilang among si Satanas, di ba? Ngayon, himas rehas kayo, no? Department of Justice, sana po ayan ang unahin ninyo. Kasi itong si Bato patuloy lang pong nagdadakdak, sabi niya, ayaw kong ako ang unang magbi-break ng parliamentary courtesy dyan sa between the two houses. Sabi niya, pupunta ako dyan kung hindi na ako senador. Ngayon, antayin natin sa 2025. Hindi na siguro sa Kongreso, mga kababayan, kundi sa hukuman na. Di ba? Tingnan natin ang tapang ninyo. Kung mapailan kayo ng kaso, hindi ba kayo magsisitakbo? Tulad ng mga tauhan ninyong, tulad ni Harry Roque, si Tebes at iba pa. Di po ba? Ang sinasabi nila, ang utak ng mga didilis dyan sa ginawa ng Quadcom na pagre-rekomenda ng pagkaso sa mga personality ng peking drug war ni Digong ay political persecution. Pinupolitika po sila. Paano kayo po politikahin? The evidences doesn't lie. May mga witnesses, mismong mga kapulisan pa ang nagpapatunay mula sa reward system, sa connivance ng Duterte administration, sa connivance ng mga Duterte administration at mga drug lords ng mga Chinese. Di po ba? So itong si Duterte, in-enable niya ang criminality sa bansa. Sabi nga ni Congressman Acop, si Duterte ang siyang ring leader, ang ring leader ng crime syndicate sa bansa. Nabudol tayo ni Duterte. Siya po ay isang Manchurian candidate ng China. Matagal siyang ginroom ng China. Ngayon, ewan ko lang kung nabudol niya si Amy Marcos o baka naman, tanong lang, kasabwat ba si Amy Marcos? Kaya panay ang tanggol niya kay Duterte. Kaya po tayo naggaganon, mga kababayan, dry po yung lips natin. Ang lamig po dito, no? So yun lang po, tanungin natin. Ikaw ba, Senatora Amy Marcos, kaya panay ang tanggol mo kay Duterte, kasangkot ka sa kalokohan nila? Yun lang po, no? Tatanong tayo. So kayo po, ano pong masasabi nyo? Para po sa akin, it's a welcome news na nire-rekomendang sampahan ng crimes against humanities itong mga personalities ng peking drug war ni Digong. At kinall out si Digong ni Representative Ace Barbers tungkol po dyan sa West Philippine Sea. Tandaan ninyo, atin ang West Philippine Sea. Ipaglaban natin yan, mga kababayan, no? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye bye, God bless.